Paano kung sasabihin ko sa inyo na may nag-iisang sorcerer na masabi kong may potensyal na papantay di lang kay Gojo Satoru kundi pati na kay Ryomin Sukuna. At ang sorcerer na yan ay hindi si Yuta Okkotsu na tinawag ng The Prodigy. Hindi rin ang kaya maging immortal na si Kinji Hakari at mas lalong hindi ang ating main character na si Yuji Itadori. Ang sorcerer na tinutukoy ko ngayon ay walang iba kundi si Hirome Higuruma. At yes, alam kong for anime only watchers ay di nyo pa alam kung sino itong si Higuruma. Kaya naman upang malaman nyo kung paano ko nasabi na may potensyal si Higuruma na maging same level as Gojo and Sukuna, sa videong to ay papaliwanag ko kung gaano nga ba talaga kalakas si Hirome Higuruma at iukwento ko na rin sa inyo ang kanyang full life story. Pero bago mo natin simulan, gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng massive manga spoilers. And with that being said, ay simulan na natin. Si Hirome Higuruma ay isang defense attorney na unang inintroduce bilang isa sa mga calling game players. Pero bago muna siya naging isa sa mga calling game players, si Higuruma ay isang abogado na kilala sa pagkuha ng mga mahihirap na cases na kung saan ay dinedefend niya ang mga suspect na masabi nating mahatulan na talaga ng pagiging guilty. Siya rin ay isang napakatalinong individual na kung saan ay kinukonsidera talaga siya ng lahat na nakapaligid sa kanya bilang isang henyo. Dahil mula sa pagpasa nito sa entrance exam para sa Law Department T University hanggang sa kanyang pagpasa sa bar exams, para sa kanya isa lang itong simple matter upang makuha ang kinakailangan niyang kaalaman. Kaya even before graduating law school ay isinuggest na ng kanyang senior mentor ang idea sa pagiging judge nito. Ang pagiging matalino ni Higuruma ay malaking tulong din sa kanyang trabaho bilang isang attorney sapagkat may ugali din kasi si Higuruma na hindi nito hinahayaan ang mga bagay na alam niyang mali o may kakaiba. Kaya bilang defense attorney ay kahit na 99.9% sa mga criminal trials sa Japan ay humahantong talaga sa guilty verdict, ay mas pinipili pa rin ni Higuruma protektahan ang mga nagkamaling inakusahan ng krimen. Kaya dito siya nakilala bilang isang attorney na kumukuha ng mga mahihirap na kaso. At dahil sa mahirap i-defend ng isang criminal case, ay madalas talaga na humahantong sa guilty verdict ang husga sa kanyang mga kliyente. Dahil dito ay madalas din siyang nalalagay sa mga sitwasyon na kung saan ay siya ang sinisisi ng kanyang mga kliyente sa tuwing nabibigyan ng mga to ng guilty verdict. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan ay sinusubukan pa rin ni Higuruma intindihin sila. Even though ang mga tingin na binibigay sa kanya ng kanyang mga kliyente ay nagpapatakot talaga sa kanya. To the point na unti-unti na pala itong umaapekto sa kanyang pag-iisip. Kaya nung dumating na nga ang most recent case na kanyang hinawakan ay dito na nagsimulang nag-iba ang lahat. Dahil sa recent case na to ay sinubukan niyang i-defend ang kanyang kliyente na ay nakusahan sa pagpatay ng mag-ina. At ang ebidensya na ipresinenta laban sa kanyang kliyente ay isang madukong kutsilyo na nakuha ng kapulisan sa bahay nito na kung saan ay ang dugo ay nag-match pa sa DNA ng mga biktima. Subalit ayon sa kliyente ni Higuruma ay napulot niya lang daw ang kutsilyo sa daan. Isang statement na pinanindigan ng kanyang kliyente. Kaya dito ginawa ni Higuruma ang lahat upang i-defend ang kanyang kliyente na sa totoo lang ay hindi naman talaga ang kanyang kliyente ang pumatay sa mag-ina. At sa unang trial ay nakapag-present si Higuruma ng mga evidence na nagpapatunay na inosente talaga ang kanyang kliyente. Kaya sa unang trial ay innocent ang verdict na lalaki na ipinapasalamat ng kliyente kay Higuruma. At bago pa man ang second trial ay at some point ay isa si Higuruma sa minarkahan ni Kenjaku na sa gabi ng October 31st nung nagcast si Kenjaku ng remote idol transfiguration isa si Higuruma sa nabigyan ng abilidad na ma-awaken ang kanilang curse technique. Pagkalipas ng ilang mga araw ay dumating na nga ang araw para sa second trial. At sa pangalawang trial ay dito na nga nangyari ang kinakatakutan ni Higuruma nang hinusgahan na nga ang kanyang kliyente sa pagiging guilty. Bagay na ikinagalit ng lalaki kay Higuruma na kung saan ay dito na naman tinignan si Higuruma ng kanyang kliyente ng isang tingin na may halong galit at inis na para bang kasalanan pa ni Higuruma na naging guilty ang hatol para sa kanya. Kaya na may matapos nagkaroon ng eye to eye si Higuruma sa kanyang kliyente ay dito bumalik ang takot na naramdaman niya noon mula sa mga tingin na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kliyente noon. Kaya na may sa pagkakataong to ay dito na napuno si Higuruma na nung magtatapos na sana ang trial ay dito biglang nagkaroon si Higuruma ng isang gavel at ipinukpok niya ito kasabay ang paggiling ng retrial na kung saan ay dito na rin na-awaken ang kanyang curse technique nung lumabas na rin ang kanyang Shigami na tinatawag na judgment. Kaya na may sa araw na to ay pinatay ni Higuruma ang judge at ang prosecutor. Matapos ang pangyayaring yan ay pumatay muna si Higuruma ng maraming curse spirits bago siya pumasok sa Tokyo No. 1 Colony upang maging isa sa mga calling game player. Sa kanyang pagpasok ay dito niya nalaman ang tungkol sa curse energy at nakapag-analyze na rin sa kanyang curse technique. Nalaman niya rin dito ang prinsipyo sa pagbuo ng barrier technique na ang domain expansion. At sa pamagitan ng pagre-reverse engineering sa kanyang domain expansion ay dito niya nalaman ang tungkol sa pagmamanipula ng husto sa kanyang curse energy. In these times ay nakapatay na rin si Higuruma ng 20 players na umatake sa kanya. Kaya isa si Higuruma sa kauna-unahang player na nakakuha ng 100 points at sa loob ng 12 days si Higuruma ay may lakas na may kukumpara sa
sa isang grade 1 sorcerer tulad ni Nanami, Masami Chiaga o kay Ai Todo. At take note, naabot lang ni Higuruma ang stage na to in just 12 days. And technically, ang pagiging grade 1 sorcerer ang masabi nating the highest rank na nakukuha ng halos lahat ng mga sorcerer. Since ng pagiging special grade ay napakabihira lang talaga at usually, ang kapangyarihan ng special grade ay nakabase sa kung gaano ka-destructive at ka-unique ang curse technique nito. Kaya sa parte ni Higuruma na naabot niya ang pagiging grade 1 sorcerer by self-taught ay truly nagpapakita na isa talaga siyang henyo. Matapos niyan ay on November 12 naman ay dito nagkaharap si Yuji at Higuruma nung balak ni Yuji ikumbinsi si Higuruma na ibigay ang puntos nito sa kanya, in which ay para naman kay Higuruma na ngayon inabandona na ang batas at pinagagawa ng mga bagay na nooy hindi niya ginagawa, ay gusto pa nitong makita kung paano raw magtatapos ang Culling game sa natural na paraan. Naging interesado rin si Higuruma sa rules ng Culling game dahil unlike daw sa ating batas at justice system ay dito sa Culling game ay kung may susuway daw sa batas ay tsak na mapaparusahan daw talaga ang tao na yan. Ngunit ang paghaharap na to ay nagresulta naman sa isang labanan na nagpa-realize kay Higuruma sa kung gaano na siya nalayo sa kanyang gustong maging noon. At dahil ito sa pag-confess ni Yuji sa krimeng di niya ginawa. Ang confession na to ay ang siyang nag-trigger kay Higuruma na bumalik sa kanyang dating siya at ma-realize ang kanyang rason sa pagiging attorney noon pa. Kaya dito napapayag ni Yuji si Higuruma sa pagkipag-cooperate sa kanila. Sa araw na to ay pansamantala na ring lumayo si Higuruma kay Yuji upang makapag-isip-isip. Later on that same month, around November 17 to 19, ay sumama na si Higuruma kina Yuji at pumayag na rin sa pagkipag-cooperate, which leads sa pagbunyag ni Higuruma sa kanyang curse technique dito kina Yuji. Dahil ang kanyang curse technique ay ang magbibigay ng advantage sa kanilang pagkipaglaban kay Sukuna. Kaya naman sa panahong to ay dito na muli nakita ni Higuruma ang kanyang role. At yan ay ang pagtulong kina Yuji at naang mamatay sa laban sapagkat ayon sa kanya ay karapat-dapat daw siyang maparusahan sa kanyang mga nagawa dahil naging isa raw siyang tao na di na makatingin pa sa mga inosenteng mata ni Yuji. At sa araw ng December 24 ay dito na ginampanan ni Higuruma ang kanyang papel sa laban at nung nagampanan niya na ito ay pumanaw siya na nakatingin na sa mga mata ni Yuji. Kasabay ang pagbigay ng kanyang armas na isa sa mga susi sa pagtalo kay Sukuna. At sa laban na ito ay bagamat napatay ni Sukuna si Higuruma ay dito naman na ipamalas ni Higuruma kung gaano siya kagaling bilang isang sorcerer. Kaya ngayon ay dito natin ipapaliwanag ang kanyang curse technique, domain expansion, curse tool at ang lahat tungkol sa kanyang lakas na sasagot sa kung bakit kaya ni Higurumang maabot ang level ni Gojo at Sukuna. Kaya unahin na natin ang kanyang skill level as a sorcerer. Dati pa si Higuruma ay tinuring ng henyo even as a lawyer. Kaya sa pagiging sorcerer ay dito niya rin na-showcase talaga ang kanyang pagiging henyo. Unang-una, si Higuruma ay isang fast learner. Kahit na self-taught lang at na even kahit nakita niya lang ng isang beses ang isang bagay at hindi itinuro talaga sa kanya, ay sisiw lang talaga ito kay Higuruma mga kaibigan dahil natututunan niya kagad ang mga bagay-bagay. Natutunan niya kagad kung paano ang hustong pagkontrol ng curse energy, paano bumuo ng domain expansion at paano gamitin ng husto ang kanyang curse technique. At kahit baguhan pa sa pagiging sorcerer, ang kanyang husay sa paggamit ng armas at hand-to-hand combat ay nakakamangha rin mga kaibigan. Dahil in just 12 days ay nagawa niya makipagsabayan kay Yuji sa hand-to-hand combat at napaka-expert na rin sa paggamit ng kanyang curse tool na pag-uusapan natin maya-maya. Bukod dyan, napakabilis na rin maka-adapt at makapag-analyze sa mga sitwasyon. Nagawan nga niya kagad ng paraan na makitaan si Yuji ng opening. Kaya napakahirap din kalabanin si Higuruma pagdating sa physical fight despite his looks. At ang isa sa mga dahilan kung bakit nagagawa ni Higuruma makipagsabayan sa physical fight at mag-dominate pa kay Yuji ay dahil rin mismo sa kanyang curse tool na ang gavel o malyete. Ang kanyang gavel ay connected sa kanyang curse technique mga kaibigan. Hindi ito isang curse tool na nabibili o na-acquire. Ang curse tool na to ay napaka-versatile dahil kaya ni Higurumang pawalain ang curse tool at ilipat ito sa kanyang isang kamay, bagay na naghihintulot kay Higuruma na malipat-lipat ang gavel in either sa kanyang kanan o kaliwang kamay. Ang pagpapawala sa curse tool ay may inam din gawing isang feint at ito ay ang isa sa nagpasurpresa kay Yuji noon na noong ibinato ni Higuruma ang kanyang gavel ay laking gulat ni Yuji nung biglang hawak-hawak na naman ulit ni Higuruma ang kanyang curse tool, and this time ay mas pinalaki pa ni Higuruma ang size nito. Dahil naiiba rin ni Higuruma ang size nito na nagagawa rin kasi ni Higurumang palakihin ang curse tool, nagagawa niya ring mapahaba ang handle at nagagawa niya rin itong gawing parang hook upang mahatak ang kalaban. Ang gavel na to ay napaka-useful din lalo na sa tuwing matatapos na ang activation ng kanyang domain expansion dahil may isa pang form ang gavel mga kaibigan na may kapangyarihan na kayang pumatay sa kalaban ng kahit in a single scratch o galos lamang mula sa final form ng gavel na yan. At bago natin pag-usapan ang final form nito ay dadako muna tayo sa kanyang domain expansion na ang Deadly Sentencing. Ang domain expansion na to ay konektado rin sa kanyang innate technique kaya ang pagkakabuo nito at ang rules nito ay given na o by default na ang siyang rason kaya nagkaroon siya ng domain na may tema ng nasa korte. At sa tuwing ina-activate niya ito ay dito naman makikita ang kanyang Shikigami na ang Judgment. Ang Judgment naman ay ang siyang humahatol o nagsisilbing tagapaghatol o acting judge dito sa kanyang
domain expansion. Dahil ang Judgment lang ang nakakaalam sa lahat ng sekreto ng tao na nasa loob ng domain. Ang domain na to ay nakadepende rin sa hatol ng Judgment, whether mabigyan man si Higuruma ng advantage o hindi. At ang hatol naman ay magdedepende din sa arguments ni Higuruma at ng kanyang target. Ang deadly sentencing mga kaibigan ay isa sa mga unique na domain expansion dahil wala rin itong surety effect. Instead, kailangan na natrap na sundin ang rules ng domain. Ang karahasan ay binabawal o ipinagbabawal din dito. Ngayon, ipapaliwanag na natin kung paano gumagana ang domain. Dito sa domain expansion ni Higuruma ay ang natrap ay malalagay sa trial, kung saan ay kailangang i-defend nito ang kanyang sarili sa kung ano man ang i-accuse sa kanya ng Judgment. At ang goal lamang ng target ay patunayan ng kanyang sarili dito sa Judgment na inosente talaga siya. Kung innocent ang hatol ay simple mawawala ang domain at makakawala ang target sa punishment ng Judgment. However, kung guilty naman ay maaaring magre-resulta ito sa dalawang konklusyon. Una ay kung ang kaso ay hindi naman mabigat at guilty verdict ang target ay magti-take effect na ang confiscation. At ang confiscation mga kaibigan ay pansamantalang magpapawala sa abilidad ng target na magamit ang kanyang curse technique. Na sa case ni Yuji na walang curse technique ay ang kanyang curse energy naman ang pansamantalang mawawala. Minsan din sa confiscation ay kung may daladalang curse tool ang isang target ay ang curse tool naman ito ang mako-confiscate instead na ang curse technique. Ang confiscation ay magbibigay ng advantage naman kay Higuruma na talunin ng kalaban na hindi na ngayon nakagamit ng curse technique. In this phase ay pwede pa namang mag-request ng retrial ang target na magpapa-activate muli sa domain ni Higuruma at mag-proceed naman sila sa second trial, and the same process lang ang mangyayari dyan sa naunang trial. Ngayon, dito na tayo sa pangalawa na punishment na kung mabigat naman ang isang kaso at guilty ang hatol ng Judgment, ang punishment na may-receive ng target ay confiscation plus death penalty, in which ay aside sa pansamantalang mawawala ng ability ang target na magamit ang kanyang curse technique, ay dito na rin mabibigyan si Higuruma ng ability na magamit ang final form ng kanyang gavel, at yan ay yung tinatawag na Executioner Sword. Ang espada naman ay may kakayahang pumatay ng target in a single cut or scratch lang, isang one-hit sure kill na espada. However, ang hinahatulan lang ng Judgment on target ang napapatay nito, at yan ang domain expansion ni Higuruma at ang final form ng kanyang curse tool, which brings us sa kakayahan ni Higuruma ang ipinakita during sa kanilang pagkipaglaban kay Sukuna. Sa araw na to ay naipakita ni Higuruma na in just a short amount of time, na halos almost 2 months pa lang ang time ng kanyang pagiging sorcerer, ay nag-improve na ang kanyang curse energy reinforcement to the point na capable na ito sa pagtanggap sa mga malalakas na atake ni Sukuna. At di lang yan, upang i-defend ang kanyang sarili sa mga slashing attacks ni Sukuna, ay dito rin nagawa ni Higuruma ma-activate ang domain amplification for the very first time at impromptu pa. Kasi few minutes earlier pa lang niya nakita at nalaman ng tungkol sa domain amplification habang nanonood sila noon sa pagkipaglaban ni Gojo kay Sukuna. Na dito ay kaagad nang nakuha ni Higuruma kung paano gamitin ang domain amplification just by watching Sukuna then. Isang feat na nagpasabi sa narrator na ang potensyal daw at talento ni Higuruma ay kaya talagang tumapat sa potensyal ni Gojo. Kasi di lang sa mahirap gawin ang domain amplification na bilang lang ang nakakagawa sa series, may isa pang bagay na nagpamangha dito kay Sukuna mga kaibigan. At yan ay yung paggamit nito ng domain amplification na nasa level na malapit na kay Sukuna. Ganyan ka-skilled at katalino si Higuruma mga kaibigan na pati ang King of Curses ay in-acknowledge talaga siya. Bukod dyan, in almost 2 months pa lamang ay natutunan na rin ni Higuruma kung paano gumamit ng RCT o reverse curse technique. Again, impromptu na naman niya itong pinerform sa unang pagkakataon nung pinilit siya ni Sukunang gamitin ang reverse curse technique. Ang feat na yan ay may kukumpara na sa ginawa noon ni Gojo na nung nasa bingit na ito ng kamatayan ay nagawa niya ma-develop ang kanyang ability to use reverse curse technique. What's more, ang mas nakakahanga pa dito ay napakatagal pa noon bago natutunan ni Gojo ang RCT. Ngunit dito kay Higuruma ay in almost 2 months niya lang na pull off kagad ang pag-perform ng RCT. Ganyan kalupit ang isang hero ni Higuruma mga kaibigan. To be honest, ang kanyang asset talaga yung kanyang pambihirang talino. Kaya in a short amount of time ay nagawa niya ang lahat ng yun mga kaibigan. Kaya kung ako ang pasasabihin kung nabigyan lang sana si Higuruma ng taon-taong pag-iensayo sa tingin ko ay in terms of talent as a sorcerer ay papantay talaga siya kina Gojo at Sukuna. Subalit in terms naman sa destructive ability ng curse technique dyan lang talaga nalalamang sina Gojo at Sukuna. Gayunpaman klarong-klaro mga kaibigan na napaka-rare ang isang sorcerer na kagaya ni Higuruma. Napati nga si Kenjaku na namuhay na ng 1,000 taon may interest pa rin sa lakas ni Higuruma. At most importantly, aside kay Gojo ay isa na si Higuruma sa pangalang minention talaga ni Sukuna. At yan ang kwento ni Hiromi Higuruma at kung gaano siya kalakas. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video ay kinagat a like, comment, for subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.